Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, grabe, matindi to, kapapasok lang. VP Sara Duterte nagsalita na sa pahayag ni PBBM Insan Bumuelta. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Yan mga karibin natin, at kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan mga karibin, no? At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yan, Balitang Pinoy. Okay, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Nagsalita na naman po si VP Inday Sara Duterte hinggil po dito sa pahayag po ni Pangulong Marcos na pag-aaralan ng pagpapapasok sa ICC, no? Sabi po ni Inday Sara, yan, tatalakayin natin yan. Nagtataka po ba kayo? Isa pang tatalakayin natin. Nagtataka po ba kayo bakit ikot ng ikot si Martin? Palengke, ang dami po, no? Sabi nga rito sa Twitter, no? Si Martin na ba ang bagong secretary ng DTI? Secretary ng DSWD? Secretary ng ano ba 'yon? Yung DOLE. Ang dami pong ginagampanan ni Speaker Martin. Okay. Pag-usapan po natin. Pag-usapan po natin 'yan, pati po tong reaksyon ni Abante kay Senator Amy. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago 'yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan. Impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Nakakatawa po, no? Kung titignan po natin, dalawa pong personality ang laging nasa balita ngayon. Okay, nakakatawa po kasi si Martin Romualdez at saka to si VP Sara Duterte ay tila yata nagpapligsahan ng paramihan ng coverage sa media, no? Yung isa, kinakailangang gumimik, kinakailangan gumawa ng para laging nasa media, no? Di natin alam kung bakit kinakailangan niyang gampanan itong mga usually dapat ang gumagampan po nito DTI, di po ba? Hindi na po sapat sa kanya yung pagiging Speaker of the House. Kinakailangan niya pong extend para lagi po siyang nasa limelight ng media. Unlike po, isa pa pong nasa limelight lagi. So yan mga karibin natin, kaya pala, no? No? Magulo ang Kongreso. Magulo ang House of Representatives mga karibin natin. Kasi yung tatay nila, yung speaker mga karibin natin, hindi nakafocus, di ba? Sa kung anong dapat nang gawin mga karibin natin, di ba? Dapat minamanduhan niya, di ba, yung kanyang bahay, yung mga kongresista, kung ano nila dapat gawin, no? Kaya pala magulo ngayon ng Kongreso mga karibin natin, no? Kung pinababayaan lang ni Speaker Romualdez itong mga Makabayan Block na, di ba? Dati, di ba, mga karibin natin, bihira natin marinig ito, mga Makabayan Block. Pero mga karibin natin ngayon, talagang bulgar na bulgar sila kung magpahayag ng kanilang mga propaganda, mga karibin natin, Nung panahon ni Pangulong Duterte, nagtatago ang mga ito, mga karibin natin. Natatakot na baka sila, di ba? Pero ngayon, mga karibin natin, talagang tuwang-tuwa yung Makabayan Block dito sa mga nangyayaring ito. Nako talaga. Kasi nga po, wala po yung, sabi nga sa kasabihan, di ba mga karibin natin, pag wala ang pusa, naglalaro ang mga daga. Yan, mga karibin natin. Wala pong ka-effort. Meron lang activity yung DepEd, dinudumog po, no? Kasi, yun po yung, eto pong mga to, sa totoo lang po, as a politician,
Ito po mga pangarap ng mga politician eh. No? Yung dumugin ka nang wala kang ka-effort. Yung nailalagay ka sa news kahit wala kang binabayaran na press release o wala kang meron siguro si Inday Sara, pwede ba naman na ganyang kalaking politiko walang kaugnayan sa press, pero yung kitang-kita nyo na halos ang kanyang mga interview, panay anong tawag natin diyan sa mga interview ganyan, yung pagkatapos niya magsalita sa isang event tapos i-accommodate niya yung mga press. Meron tawag diyan, mga ambush interview, no? O, walang mga press con. Talagang kung nasan si BP Sara, nakasunod yung press. Kasi sa ayaw natin sa gusto, lapitin ng balita yung mga Duterte. Hindi nga po press con yung ginagawa. May activity yung DepEd, may activity yung Office of the Vice President. Tapos pagkatapos ng activity, papaunlakan ni BP Sara yung walang ka-effort. Ibig sabihin, hindi niya po kinakailangan na yung mga traditional na gimmick na Mr. Palengke II, no? Oo, tama, ambush press con. Yan. Yung sa kabila, kitang-kita mo, no? Kinakailangan ng effort. Merong taga-isip, anong gagawin natin? Di ba? Kasi hindi po natural yun. Labas po yun sa normal na trabaho. Alam niyo yun? Ang normal na trabaho ng isang speaker, sa totoo lang po, is either nariyan siya sa batasang pambansa or naroon siya sa kanyang mga constituents. Ngayon lang po ako nakakita ng Speaker of the House na nasa palengke. Hindi po ba? Yan po yun eh. Yun po yung pagkakaiba. Yung isa, sa kanyang natural setting, habang siya'y nagtatrabaho, dinudumog po siya ng press. Ito namang isa, dinudumog ng press dahil umisip, labas sa kanyang opisyal na gawain, nakaisip siya ng paraan para dumugin siya ng press. And the rest, taganood. Di ba? Taganood lang eh. Nakita nyo po, tapos na po yung bagamat si Dilima ay merong mga bagong sinasabi ngayon, wala na pong umiintindi. O, bumabanat po ngayon. Alam niyo po ba na meron pong pronouncement si Dilima ngayon ng kung ano-ano. Merong kay Ninoy, dahil birthday ni Ninoy. Merong atake sa mga kung sino-sinong mga nagpakulong sa kanya. Pero wala nang pumapansin eh. Di ba? Wala nang, kumbaga, ito yung effortless na pagiging malapit, yung gustong-gusto ng tao, yung mga sinasabi, parang may magnet. Real talk po, sa Duterte lang po natin na ano yan. Sa mga Duterte lang po natin nararanasan yan, yung kusa silang nilalapitan ng balita. Okay. Anyways, pinakita ko lang sa inyo yung contrast. Yung isa pilit na pilit, no? Parang kumbaga, meron na tayong Lenny II, meron pa tayong Mar Rojas Jr. the second din. Pero yun nga lang mga karbi natin, no? Dito sa ginagawa ni Speaker Romualdez, parang lugi po ang taong bayan. O, bakit natin masabing lugi mga karbi natin? Kasi bawat lakad niya, gastos sa gobyerno mga karbi. Diba? Gastos ng gobyerno, pero pinababangon niya yung pangalan niya. O, edi sinang lugi mga karbi. Tayo. Tayong mga nagbabayad ng tax. Diba? Kasi ginagamit niya yung pera natin eh, no? Sa pamimigay ng kung ano-ano. Pero pangalan niya po, 'di ba? Yung nakalagay doon, yung mukha niya. Yung naka-plaster sa mga lalagyan sa plastic or ano man 'yan, 'di ba? Oh, sinong lugi? Tayo. Oh, pasensya na po tayo mga karbi natin pero talagang ganun po eh, 'di ba? Ganun po yung nakikita natin eh. Parang sinasamantala ni Martin Romualdez, mga karabi natin, ni Speaker Martin, yung kanyang pagiging speaker, no? Para makilala. Oh, sa bawat pag-ikot niya, mga karabi natin, pera po ng taong bayan ng kanyang ginagamit. Oh, parang sa Risa Ontiveros lang ito, mga karabi natin eh, di ba? Nagpagawa ng billboard, mga karabi natin, pero pera na nga, di ba? Oh, parang si Risa Ontiveros lang ito, mga ka-review. So, napakarami. Naku po, talaga kayo na lang po ang humusga, mga ka-review natin, no? No? Same eh. Nasa linya siya ng eh. Hindi nare-realize ni Martin yung mga gumagawa ng mga ganyan, yung mga sobrang paepal, yung gusto nilang
Baka pag umulan, makita rin natin na nagta-traffic na si Martin. Baka pag napadaan sa traffic yan at umuulan, makita na rin natin na nagta-traffic na. Yari tayo dyan. Sa totoo lang po, no? Sanay na po yung mga Pilipino sa mga politiko na paepal. Unlike dito, tignan nyo po, napaka-natural no setting. Pagkatapos ng program, paunlakan lang ni BP Sara. O, ganun po. Pero, araw-araw sila nasa balita. Bakit nga hindi araw-araw? Araw-araw may gimmick. Isang araw, naroon po nagsasalita doon sa mamimigay ng bigas. Isang araw, nasa palengke. Hindi ako magtataka pag nakita ko nagta-traffic na rin si Martin. O kaya lumusong na rin sa bahay. Ang hindi naunawaan ng mga nangangalaga yung naka-care of sa mga press release ni Martin. Yung kasaysayan ng mga taong gumawa niyan, hindi naman kasi bagay, di ba? Talunan. Si Lenny at si Mar Rojas, kung marunong kayo mag-aral ng kasaysayan, talunan po. Bakit nag-aaksaya kayo ng pera ng taong bayan para tumalakay ng mga resolusyon na wala namang kinalaman? Mga resolusyon na wala namang kinalaman sa trabaho ninyo. Yang ginagawa nyo ang pag-aksaya ng pera ng taong bayan. Buti nga si Sara Duterte, sumulat lang sa inyo. Kayo, pag-uusapan ninyo, pag-mimitingan sa committee level, pag-uusapan sa plenary, napakaraming congressman. Napakaraming dapat na unahin ng Congress. So yun nga po yung sinasabi natin mga karibin natin, no, na sinasayang lang ng mga ito, mga karibin natin, yung oras at pera. Di ba? Yung oras, mga karibin natin, at, di ba? Oras nila para chismisan lang naman yun, mga karibin dyan, di ba? Kasi sinabi na ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., mga karibin natin, na hindi nga papapasukin ng ICC. Pero bakit ganito? Yan, sinasayang lang talagang pera, mga karibin natin, dito sa mga resolusyong ginagawa nila, mga karibyo. No? Kasi pinag-uusapan naman nila yan dyan bago nila, di ba? So, meaning, mga karibyo, sino po ang talo? Talo na naman po tayo. Kasi, pera po ng taong bayan ang kanilang ginagamit para po sa alangan namang di ba, yung sweldo nila. O may snack pa yan, may pagkain pa yan, kung mga ninayutak na yan. Paano ba yan? Di ba? Wala talaga akong nakikitang unity, mga karibin natin dito sa Kongreso, no? Unity, no? Mga karibin. Kasi yun naman, hindi ko nga alam yun naman talaga yung gusto ng ating Pangulo, mga karibin natin, na unity. Magkaroon tayo ng unity within the government, mga karibin. Pero bakit ganito? Mga kaalyado pa naman niya to, mga karibin natin, pero wala tayong nakikitang pagkakaisa. No? Kasi iba yung ginagawa iba yung ginagawa nila sa sinasabi ng Pangulo natin, mga karibin natin. Parang sinusuway nila yung sinasabi ng ating Pangulo. Kaya nga nang sabi ko kanina, bakit pa wala bang pangil? Wala bang talim? Di ba? Yung sinasabi ng ating Pangulo at hindi ninyo sinusunod? Wala bang yung sinasabi natin, wala bang dating lakas, di ba? Hindi ba kayo natatakot, di ba? Yun na lang. Di ba kayo natatakot sa ating Pangulo? Kaya or iniinsulto ninyo ang ating Pangulo. Kasi ganun yung lumalabas Iniinsulto nyo ba yung ating Pangulong BBM, mga karibin natin, dahil hindi nyo sinusunod yung kanyang gusto? Sinabi nang hindi papasukin pero patuloy pa kayo dyan sa Kongreso. Ewan ko ba, mga karibin natin, talagang sayang po ang ating binabayad dito sa mga tongrista na ito, mga karibin natin. Well, anyway, mga karibin natin, ano naman po ang inyong reaksyon? Comment lang po sa baba para malaman po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa naging balitang ito. Alright, mga karibin natin, mabago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan, mga karibin natin, at huwag din pong kalimutang mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. Balitang Pinoy TV. Maraming